Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Welcome po kayo dito sa St. Paul United Methodist Church, Tondo, Manila Online Morning Devotion. Samahan niyo po ako sa mga talata na ating pagbubulay-bulayan sa umagang ito na matatagpuan sa sulat ni Apostol Pablo sa ikalawang mga taga-Tesalonica, Kabanatang 2, talatang 1 hanggang 2. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo at sa pagtitipon sa atin upang makapiling niya, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mababahala kung mabalitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag kayong maniniwala kahit sabihin pa nilang iyon ay pangangaral o pahayag o isinulat namin. Ang mga talata pong ito, nasulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Tesalonica ay pagbibigay na kapanatagan sa kaisipan, sa damdamin ng mga mananampalataya na naroroon. In particular po doon sa araw ng Panginoon. Sa ibang salita po ay ang pagbabalik ng Panginoon. Alam po natin na ang mga sulatin po na ito o sulat po na ito ni Pablo ay panahon na kung saan ay patuloy na dumaranas ng pag-uusig o persecution ang mga mananampalataya. At isa po sa nagbibigay sa kanila ng kaaliwan ng mga salita na tinuturo din ni Apostol Pablo, isinusulat ni Apostol Pablo sa kanila ay ang pagbabalik ng Panginoon. Yung muling pagparito ng Panginoon dahil nga po sa kanilang kalagayan na inuusig, anytime pwede po silang mamatay at ang nasa isipan na lang po nila sana bumalik na uli si Kristo para hindi na namin maranasan yung mga persecution at mga pagpapahirap na ito. Ngunit sa ganitong sulatin o sulat ni Pablo bilang paalala sa mga taga-Tesalonica, issue na sa kanila noon pa yung pagbabalik ni Kristo. At kung sa panahon po natin ngayon, may mga narinig po tayo ng mga pagbabalik ng Panginoon. May mga false preacher or prophet na nagsasabi na sa ganitong petsa, ganitong taon ay darating na si Kristo. Sa totoo lang po, wala pa rin po talagang malinaw na kung kailan talaga darating ang Panginoon. At katulad nga po ng kanyang mga paalala sa mga taga-Tesalonica na huwag silang basta-basta maniwala. Huwag silang basta-basta mag-alala pa o mag-isip pa na kung ano-ano yung sinasabing araw o pagdating ng Panginoon. Kaya binibigyan na sila ng kaaliwan at mayroon pong mga binanggit din sa mga sumusunod pang mga talata na mayroon pa pong mga mangyayari at meron pang mga pwedeng maganap bago ang pagdating ng Panginoon. Kung kailan, paano, saan, huwag na po natin ding isipin, bagamat may mga palatandaan, yung mga lindol, madalas na paglindol, tsunami, baha, yung mga disaster na nangyayari po sa mundo. Although it's part of our world na nagiging worse because of climate change sa ating mundo na ginagalawan. Although may mga sign, may mga gera, maglalaban yung kaharian sa kapwa-kaharian, bansa sa kapwa-bansa. Nangyayari na po yan. Araw-araw nga nangyayari. Araw-araw nga binubomba ang Israel. Araw-araw nga may binobomba din ang Israel. Nangyayari na po yan. Mga palatandaan or sign, pero it's not yet time ng pagdating ng Panginoon. Kaya binibigyan niya ng kaaliwan sa pamamagitan ng sulat na ito mga taga-Tesalonica ni Apostol Pablo para mabigyan sila ng kapanatagan na huwag silang mag-alala, huwag silang mag-worry. Kung darating, hindi darating ang Panginoon. Ang importante mga kapatid ay nakahanda po tayo. Inaayos, binabago ang buhay at patuloy na nakipag-ugnayan sa Panginoon, dumating man siya kahit kailan, kahit mamaya, kahit ngayon, pero ang importante, nakahanda po tayo. Inaayos natin ang ating buhay, ang ating relasyon sa Panginoon. Yun po ang mahalaga pa rin kung kailan man darating yung Panginoon. Buhay man tayo o patay na sa lupang katawan na ito.
Kaya isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Isipin po natin pa rin ang ating pananampalataya, pagyamanin natin sa ating kaugnayan sa ating Panginoong Diyos. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa buhay, kalakasan na inyong pinagkakaloob minsan pa sa amin sa araw na ito. Salamat sa pagpapaalala sa amin ng inyong mga salita, O Diyos. Bagamat marami nang nangyayari sa mundo namin, Panginoon. Marami ng mga trahedya, O Diyos. Pero kayo pa rin ang higit na may kontrol ng lahat ng mga nangyayari. Panginoon, sa pagbalik po ninyo sa mundong ito, nandito pa man kami, wala na kami. Ang importante, ang aming kaugnayan, relasyon sa inyo ay patuloy namin itong pinagyayaman sa pamamagitan ng aming paglilingkod, pakikinig ng salita mo, pagsunod sa inyo, Panginoon, mga kaparaanan kung paano po mas lalo ka pa naming makikilala dito sa lupa, O Diyos. Pagpalain mo sila na nakikinig na abot ng tinig at ng mensahe na ito. Katagpuin mo ang kanilang pisikal na pangangailangan ng kagalingan sa kanilang lupang katawan, Ama, sa pangalan ng anak na si Jesus. Gayon din po, O Diyos, ang patuloy na kapayapaan ng kanilang puso't isipan ang maranasan nila. Pagpalain mo minsan pa ang araw na ito. Samahan, gabayan po kami ng banal mong Espiritu, Panginoon. Ikaw po, O Diyos, ang parangalan maitaas sa aming mga buhay. Binabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagpapasalamat sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Ito po ang aming dalangin at ipinagpapasalamat. Amen.